Magandang araw. Ako po si Fiona. May 3 taong bata na inaalagaan. Hindi ko siya tunay na anak pero para sa akin, dugot laman ko na siya. Mahal na mahal kong bata, kaya gagawin ko ang lahat para sa kanya, kahit kapalit ang buhay ko. Ibinenta kong sarili ko para madugtungan ang buhay niya. Isang malamig pa sa yelo ang taong nakabili sa akin, si Alfonso. Ngunit kahit hindi maganda ang pakikitungo niya sa akin, minahal siya ng puso kong pihikan. At ito ang kwento ng buhay ko. Naging palaboy si Fiona noong 10 taon pa lang siya dahil sa kagagawa ng stepmother niya. Basta na lang siya iniwan sa kalsada. May taong umampon kay Fiona at itong nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Joy, 17 ka pa lang. Bakit ka nagpabuntis? Alam mong hirap na nga tayo. Umiiyak na saad ni Inday. Pakialam mo ba? Buhay ko to. Walang galang na saad ni Joy. Tahimik lang si Fiona sa gilid habang pinaghihiwalay ang plastik na bote at bote ng mga alak na babasagin. Awang-awa si Fiona sa ina-inahan dahil lagi na lang itong problemado sa anak na Suwail. May pakialam ako dahil ina mo ako. Joy naman, hindi mo nakikita ang kalagayan natin. Isang beses na lang kain natin sa isang araw. Ano ipapakain mo sa bata? Puno ng hinanakit na saad ni Inday. Wala na silang magagawa kundi tanggapin na lang dahil nariyan na yan. Nang manganak si Joy, 1 buwan pa lang namatay na ito dahil sa sakit sa matres. Malala na pala kaya hindi na agapan at wala rin silang sapat na pera para ipagamot si Joy. At sa sumunod na buwan, si Inday naman ang namatay dahil sa pangungulila kay Joy. Kaya naiwan kay Fiona ang sanggol. Lumipas ang 3 taon, si Fiona ang kinagisnan na ina ng bata. Ginawa ni Fiona ang lahat para maibigay sa bata ang lahat ng pangangailangan. Kahit gabi, nangangalakal siya habang nakakabit sa likod niya ang bata. At nagbebenta rin siya ng sampagita sa tapat ng simbahan para kumita. "Tahan na, Aaron," alo ni Fiona sa bata habang isinasayaw-sayaw ito. Ngunit hindi huminto sa pag-iyak ang bata hanggang sa sumuka na naman ito. Kaya nababahala na si Fiona sa bata. Mama! Umiiyak at nahihirapang sambit ni Aaron. Naluha na si Fiona sa kalagayan ni Aaron kaya nagdesisyon na siyang tanggapin ang alok ng kaibigan. Nagtungo si Fiona kay Rose na nag-iisa niyang kaibigan. "Rose, pwedeng umutang ng pera? Dadalhin ko si Aaron sa ospital. Babayaran kita kapag kumita na ako sa club na sinasabi mo." Ngumiti si Rose at tinapik ang balikat ni Fiona. Oo naman. Mabuti na dalhin mo niyang bata mo sa ospital. Tingnan mo, namumutla na. "Salamat." Pikit matang isinuot ni Fiona ang napakaikling dress na halos makita na ang hindi dapat. At ang malaki niyang hinaharap ay parang puputok na sa sobrang liit ng dress. Labas na labas ang kalahati ng mga dibdib. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangang kumita ng madali ang pera para may pambayad sa ospital. May dengue si Aaron at na-dehydrate na ito. Gagawin niyang lahat alang-alang sa minamahal na anak. OMG Fiona! Kabog na kabog ang kagandahan mo. At ang sexy ng katawan mo. Kainggit ka. Ang laki ng mga dibdib mo. Wala yata sa kalahati tong akin. Nung nagpaulan ng kagandahan at kaseksihan ng Diyos, nasalo mo lahat. Saad ni Rose. Ngumiti lang si Fiona dahil hindi talaga siya komportable sa suot. Hay! Bilisan niyo! Nandiyan ang mga kliyente! Ayusin niyo! Saad ng isang babae. Kinakabahan man, sumunod si Fiona sa mga kasamahan at pumila para pagpilian sila. 5 kalalakihan ang naroon na pipili sa kanila. "Boss Alfonso, ikaw na mauna." Ani ng isang lalaki na katabi ng nasabing Alfonso. Tumayo si Alfonso. Walang mababakas na anumang emosyon ang mukha nito habang tinitigan isa-isa ang kababaihan. Nahinto ang mga mata ni Alfonso sa isang babae na parang lalabas na ang dibdib sa sobrang liit ng damit. Napakaganda ng kurba ng katawan nito at maputi ang makinis na balat. Biglang uminit ang katawan ni Alfonso at naramdaman ang pagkabuhay ng dragon. Bago pa tuluyang magwala ang alaga na parang nais ko mawala,
Itinuro niya ang babae. Perfect! Si Fiona ang napili mo, sir. Bago lang siya sa amin. Ilang araw mo siya gagamitin? Tanong ng bakla. I wanna buy her and be my slave. Seryosong saad ni Alfonso. Sir? Naguguluhan na tanong ng bakla. Bibiling ko ang pagkatao niya. Magkano ka, babae? Tanong ni Alfonso kay Fiona. Umawang ang labi ni Fiona at hindi alam ang isasagot. 10 million? Sapat na ba ang 10 milyon? Pagsilbihan mo ako hanggang sa magsawa ko sa pagmumukha mo. Magaspang na saad ni Alfonso habang nakatitig kay Fiona. Naisampalin ni Fiona ang lalaki dahil napakabastos nito sa pandinig niya, ngunit kailangan niyang maging sunod-sunuran para kay Aaron. Pumapayag ako. Good. Hihintayin kita sa parking lot. Tulala at nagtatalong isipan ni Fiona kung tutuloy ba o hindi. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya. Takot, kaba at saya dahil may kliyente na siya. Uy, Fiona! Pinapunta ka na ron. Huwag mo paghintayin ng kliyente. Pera na, baka maging bato pa. Untag ni Rose kay Fiona. Magkanong ibabayad niya? Nakibit balikat si Rose. Hindi ko alam. Pag-usapan niyo dahil balak ka niya ibahay. Nakagat ni Fiona ang ibabang labi at huminga ng malalim. Naglakad na siya palabas sa club, papunta sa VIP parking lot dahil naroon daw ang lalaki. Agad nakita ni Fiona ang lalaki, daliilan lang naman ang nakaparadang sasakyan roon. Nakasandal ang lalaki sa itim na sasakyan at halatang hindi basta-basta ang presyo nito. Bakit ang tagal mo? Hindi ko gusto na pinaghihintay ako. Lalo na ng mga taong tulad mo na walang kwenta. Napakuyom ng mga kamao si Fiona at pinakalma ang sarili. Nais niya sigawan at sipain ng lalaki dahil sa gaspang ng pag-uugali nito. Sorry po, sir. Master, itawag mo sa akin. Pumasok na si Alfonso sa loob ng kotse, samantala si Fiona naiwan sa labas at hindi gumagalaw sa kinatatayuan. Ano? Tutunganga ka na lang dyan? Hindi ko alam paano buksan ang pinto. Binuksan ni Alfonso ang pinto sa passenger seat kahit nalabag sa kalooban. Sa tanang buhay ni Alfonso, hindi pa niya pinagbuksan ng pinto ang sinumang tao. Salamat. Nakangiting saad ni Fiona. Papasok pa lang ang sasakyan sa gate, grabe na ang pagkamangha sa mukha ni Fiona dahil sa sobrang ganda ng bahay. Para na itong mansyon sa sobrang taas at laki. May nakahilerang mga katulong na pare-parehong naka-uniforme. At nang makababa si Alfonso sa sasakyan, sabay-sabay ang mga itong yumuko at nagsalita. Welcome back, Master Alfonso. Lumapit ang mayordoma ng bahay kay Alfonso. Ikaw na bahala sa babae na yan. Ikaw na ang magsabi kung anong trabaho niya. Yumuko ang mayordoma. Masusunod po, Master. Ihahatid ko siya mamaya sa silid mo kapag ayos na. Naglakad na si Alfonso at umakyat sa hagdan para pumunta sa kwarto niya. Bahagyang nagulat si Fiona nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang may katandaang babae ang nagbukas. Ay, ako si Melenda, ang mayordoma sa mansyon na to. Halika, sumunod ka sa akin at ihatid kita sa magiging silid mo. At ipapaliwanag ko rin ang magiging papel mo rito sa mansyon. O mas tamang sabihin ang pagiging papel mo kay Master Alfonso. Napakagatlabi si Fiona. May hinala na siya kung anong magiging trabaho rito. Hindi siya handa sa maaaring mangyari, ngunit pikit matang tatanggapin na lang niya. Ito ang maid's room. Pansamantala rito ka muna titira. At kapag... Tumikhim muna si Melenda bago itinuloy ang sasabihin. Nagsawa na si Master Alfonso sa'yo. Papaalisin ka na niya. Magiging parausan ako. Tama ba? Paninigurong tanong ni Fiona. Tumango si Melenda. Oo. Akala ko ba alam mo ng trabaho mo? Malungkot nang ngumiti si Fiona. Alam ko pero umaasa ako na hindi ganun ang mangyayari. Napakanot ng noo si Melenda. Medyo naguluhan ito. Ha? Hindi ka sigurado sa pinasok mo?
Kinagat lang ni Fiona ang labi at hindi sumagot. Napailing na lang si Melenda. Hindi ka na makakaurong pa dahil narito ka na. Saad ni Melenda. Malaki ba siya magbayad? Oo, pag-uusapan niyo yan mamaya. Sige na, maligo ka na para maihatid kita sa kwarto ni Master Alfonso. Isa lang ang rules dito. Lagi mo lang siyang sundin. Kapag sinuway mo siya, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Sagot ni Melenda. Nang matapos maligo si Fiona, ipinasuot sa kanya ni Melenda ang pulang dress na hapit sa kanyang katawan. Lalong lumitaw ang kagandahan at kaseksihan ni Fiona. Bawat hakbang ng mga paa ni Fiona, parang palakas ng palakas ang kabog ng dibdib. Papunta na sila ngayon ni Melenda sa kwarto ni Alfonso. Nang nasa tapat na sila ng pinto, kumatok si Melenda. Master Alfonso, narito na pong babae. Binuksan ni Melenda ang pinto at pinapasok si Fiona. Na makapasok sa loob si Fiona, sumara ang pinto. Nagpalingalinga si Fiona, ngunit hindi niya makita si Alfonso. Sobrang lawak sa loob, parang isang buong bahay na sa normal na mamamayan. Nanigas ang katawan ni Fiona nang makita si Alfonso tumutulo pa ang tubig sa buhok at katawan nito. Napatulala siya sa hubad nitong katawan. Kitang-kita ni Fiona ang nakabitay na pagkalalaki ni Alfonso na tumatalbog-talbog habang naglalakad ang lalaki. Kinuha ni Alfonso ang telepono at may tinawagan. Tanggalin mo kung sino mang nakasign sa kwarto ko. Kahit isang bathrobe, wala. Madiing utos ni Alfonso sa kausap sa kabilang linya. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Tulala pa rin si Fiona na parang nakakita ng multo. Sa tanang buhay niya, ngayon pa lang siya nakakita ng ari ng lalaki. Hindi akalain ni Fiona na sobrang haba at laki nito na parang anaconda. Anong pagmumukha yan? Noon lang natauhan si Fiona, napatakip siya ng muka gamit ang dalawang kamay sabay sigaw. Bastos! Nagpapatawa ka ba? Parang hindi ka pa nakakita ng ganito? Siguradong ilang lalaki nang nakitaan mo at nagpakasawa sa katawan mo. Sa pagkakaalam ko, may anak ka na. Tama ba? Tumalikod si Fiona at napayuko ng ulo. Parang nangiinsulto ang boses ni Alfonso. Ngunit hindi naman niya maipagtanggol ang sarili dahil sa trabahong pinasok. Nagbihis na si Alfonso at umupo sa pahabang sofa. Humarap ka at umupo ka na. Nakayukong naglakad si Fiona papunta sa sofa sa tapat ni Alfonso. Umupo si Fiona na hindi pa rin inaangat ang muka. Huwag mo akong artehan ng ganyan. Pare-pareho lang kayong bayaran babae. Magkanong ibabayad mo? Pwede ba na bayaran mo ko kaagad? Tumaas ang isang kilay ni Alfonso. Bayad agad? Sa bagay, mukhang pera kayo. Tsaka na kita babayaran kapag tapos na ang trabaho mo sa akin. Tulad ng sinabi ko, 10 milyon ang ibabayad ko. Kinapala ni Fiona ang muka dahil kailangan na niya ng pera para pambayad sa ospital. Pwede kahit 50,000 munang ibayad mo? At magpapaalam sana ako na bukas may pupuntahan lang ako saglit. Hindi ba nasabi sa'yo ni Melenda na makakalabas ka lang dito kapag tapos na ang trabaho mo? Pakiusap, kahit bukas lang. Nag-isip saglit si Alfonso. Sa anong dahilan? Nasa ospital ang anak ko. Kailangan kong bayaran ng bills niya. Pinagdikit ni Alfonso mga labi. Kahit na walang pakialam si Alfonso sa ibang tao, hindi naman niya maatim na maging walang puso lalo na kapag batang usapan. Okay, bibigyan kita ng 100,000 at bayaran mo na lahat ng expenses sa ospital. Lumiwanag ang mukha ni Fiona dahil sa saya. Salamat, Master Alfonso. Ginagawa ko yun para wala ka ng dahilan na lumabas pa. Ayusin mo ang trabaho mo sa akin. Dapat masatisfied ako. Tumango si Fiona. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay may pambayad na siya sa ospital para kay Aaron. Sumayaw ka sa harapan ko. Namilog ang mga mata ni Fiona. Ha? Nabingi ka na ba? Problemado si Fiona dahil hindi siya marunong sumayaw. Sobrang tigas ng katawan niya. Alisin mo ang damit mo. Itira mo lang ang underwear mo. Bilis! Sayaw!
Tumayo si Fiona at pikit matang sinunod ang utos ni Alfonso. Master, paano ko sasayaw na walang tugtog? Hindi ko na problema yun. Sayaw na. Tumayo ng tuwid si Fiona at huminga ng malalim. Huwag ka sana masuka sa pagsayaw ko. Napakunot noo si Alfonso ngunit hindi nagkomento. Sinimula ni Fiona gumiling ngunit parang robot sa tigas ng katawan. Bahagyang yumuko si Fiona at humawak sa mga tuhod para itaas baba ang balakang ngunit nagbukang baluktot na kawayan siya na parang natatangay ng hangin. Hindi maipinta ang mukha ni Alfonso dahil sa itsura ni Fiona. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa na kahit kailan hindi pa niya nagawa. Napatitig na lang si Alfonso sa malalaking dibdib ni Fiona na tumatalbog-talbog dahilan para magising ang alagang dragon. Tumayo ng tuwid si Fiona at itinaas ang mga kamay sabay giling ngunit para siyang stick na ginagalaw-galaw lang. Tumigil ka na. Sayaw ba matatawag niyan? Grabe. Ang tigas ng katawan mo. Hindi kasi ako marunong sumayaw. Bumalik ka na sa kwarto mo. Nawalan ako ng gana sa pagmumukha mo. Pinulot ni Fiona ang mga damit at isinuot. Alis na ako, Master Alfonso. Hindi sumagot si Alfonso, kaya naglakad na lang palabas sa kwarto si Fiona. Nang mag-isa na lang si Alfonso, napailing siya habang may tipid ng ngiti sa labi, na agad ding nawala. Hindi na matandaan ni Alfonso kung kailan ang huling pagngiti niya. Mula nang iwan siya ng kanyang ina, dahilan para atakihin sa puso ang ama at ikinamatay nito, hindi na siya nakaramdam ng saya. Puro puot na lang ang naramdaman sa puso. Isinumpa niya mga babae na pare-pareho lang na manggagamit at manloloko. Kaya pinangako niya sa sariling, gagawin lang niyang laruan ang mga babae. At kahit sinong tao, hindi niya pagkakatiwalaan. Kinabukasan, nang ibigay ni Alfonso ang pera kay Fiona, agad nagtungo si Fiona sa ospital para magbayad. Laking pasalamat ni Fiona sa kaibigan na si Rose dahil itong pansamantalang tumitingin at nagbabantay kay Aaron. Agad na bumalik si Fiona sa mansyon ni Alfonso dahil yun ang bili ng lalaki na hindi siya magtagal sa labas. Dumiretso si Fiona sa silid ni Alfonso. Walang damit pang itaas si Alfonso dahilan para mailang si Fiona at hindi makatingin. Kainin mo ko. Namilog ang mga mata ni Fiona at napatitig sa mukha ni Alfonso para sipatin kung hindi ito nagbibiro. Master Alfonso, hindi po ako aswang. Hindi po ako kumakain ng tao. Nagbuga ng hangin ang ilong ni Alfonso sa pagkaakala na nakikipaglokohan si Fiona. Stupid. Hindi mo naiintindihan ang sinabi ko? Naiintindihan ko, Master. Ikaw tong hindi makaintindi. Hindi ako aswang. At bakit mo naman inutos sa akin na kainin ka? Gusto mo bawasan ko ang muscle mo? Sorry po, Master, dahil hindi ako aswang o kaya cannibal. Nalukot ang mukha ni Alfonso. Salubong ang makapal na mga kilay. Huwag mo ubusin ang pasensya ko, Fiona. Eat me to pleasure me. Napaisip si Fiona sa sinabi ni Alfonso. Eat me lang ang naintindihan niya. Ang kulit mo naman, Master. In English mo pa. Tagalog lang tayo, Master. Napabuga ng hangin si Alfonso dahil sa pagkainis. Hindi ko alam kung nagmamaang-maangan ka lang o stupid ka lang talaga. Ang hirap naman kasi ng pinapagawa mo. Wala akong lahi ng aswa. Nahinto sa pagsasalita si Fiona habang namimilog ang mga mata dahil biglang hinubad ni Alfonso ang suot na short kasamang brief nito. Aswang? Tulalang sambit ni Fiona habang titig na titig sa napakahaba at matabang pagkalalaki ni Alfonso na nakatayo. Sakit. Kainin mo. Baka nakakalimutan mo kung bakit ka narito. Napalunok ng laway si Fiona at napapikit-pikit nang makita na parang tumibok-tibok ang nakasaludong dragon ni Alfonso. Hindi ako kumakain yan. At kapag kinain ko yan, paano ka makakaihi? Ang brutal mo naman. Gusto mo masaktan?
Napasabunot sa buhok si Alfonso dahil sa pinagsasasabi ni Fiona. Kung titingnan niya mga mata ni Fiona, napaka-inosente. Ngunit alam ni Alfonso na may karanasan na ang babae pagdating sa kama. May anak na nga. Pinagtitripan mo ba ako? Napataas ng kilay si Fiona dahil naiinis na rin siya sa kakulitan ni Alfonso. Ako pa talagang sinabihan mo niyan? Ikaw tong pinagtitripan ako? Pakainin ba naman ang utotoy mo? Nagulat si Alfonso sa pagtaas ng boses ni Fiona, ngunit natawa siya sa isipan dahil sa pagtawag ni Fiona sa ari niyang utotoy. Napapailing na umupo si Alfonso sa sofa habang gising na gising pa rin ang pagkalalaki. Hindi ko alam kung anong trip mo. Pero sige, bahala ka. Basta gawin mo lang na palabasin ang init ng katawan ko. Nainitan ka, Master? Bakit hindi ka maligo? Naubos na ang pasensya ni Alfonso. Tumayo siya at hinawakan ng likod ng leeg ni Fiona para ilapat ang mukha nito sa mukha niya. Playing innocent, ha? Hindi ko alam kung bakit hindi pa kita pinapalayas. Bago pa makasagot si Fiona, siniila na siya ng halik ni Alfonso. Madiin at halatang gigil na gigil. Napadaing si Fiona sa sakit dahil kinagat ni Alfonso ang labi niya. Pinunit ni Alfonso ang dress na suot ni Fiona at basta na lang hinablot ang panty. Mabilis na sinuotan ni Alfonso ng proteksyon ang sarili. Binuhat ni Alfonso si Fiona at naglakad palapit sa kama at hinagis. Hindi nakaangal si Fiona dahil agad na dinaganan siya ni Alfonso at hinalikan sa leeg. Nagkalat ng kiss mark si Alfonso sa katawan ni Fiona dahil sa gigil. Ang iba ay may bakat pa ng kagat lalo na sa dibdib ni Fiona. Nang unang subok na pumasok ni Alfonso sa pagkababae ni Fiona, napahinto si Alfonso habang may pagtataka sa mukha. Tumitig si Alfonso kay Fiona na nakapikit habang may luha sa gilid ng mga mata. Ang sakit. Daing ni Fiona dahil sa unang unos ni Alfonso. What the fuck? Anong kalokohan to? Virgin ka pa? Minulat ni Fiona ang mga mata at tumitig kay Alfonso. Bakit? Kalokohan na ba na isa pa akong birhen? Hindi ko alam kung anong ginawa mo para magmukhang birhen ka. Wala akong pakialam. Isa ka pa ring babae na bayaran. Isang babae na mukhang pera. Pagkatapos magsalita ni Alfonso, muli siyang gumalaw sa ibabaw ni Fiona. Walang pakialam kung nasasaktan ng dalaga basta makaraos lang. Tanging daing lang ang nagawa ni Fiona dahil sa sakit at ang tahimik na pagluha. Iniisip na lang niya si Aaron na ligtas na ito. At kapag makaalis na siya sa mansyon na to, makakasama na niya ulit si Aaron. Maririnig ang napakasarap na tawa, ang hagik-hik ng anak tuwing kikilitiin niya. Nang matapos si Alfonso, napatitig siya sa mukha ni Fiona na nakapikit ang mga matang may luha. Hindi mawari ni Alfonso kung bakit parang nakaramdam siya ng awa at pagsisisi. Umalis si Alfonso sa ibabaw ni Fiona at kumuha ng sigarilyo. Gumagamit lang siya ng sigarilyo kapag nalilito sa isang bagay. Noon, ang nakakapagpalito lang kay Alfonso ay kung anong bagong gagawing negosyo. Ngunit ngayon, si Fiona, ginugulo nito ang nagyayelong puso ni Alfonso Montenegro. Minulat ni Fiona ang mga mata at nakitang likod ni Alfonso. Umupo si Fiona at pinahid ang mga luha. Kailangan niya maging malakas at hindi panghinaan ng loob. Sabihin mo nga, paano nangyari na birhen ka pa? Isa kang bayarang babae at may anak ka pa. Pinatahi mo ba yan? Napangiwi si Fiona dahil sa tanong ni Alfonso. Pwede pala tahiin ang ari ng babae para masabing birhen. Sa kaso kasi niya, totoo naman talagang birhen siya. Nilingon ni Alfonso si Fiona nang hindi sumagot ang dalaga. Bakit hindi ka sumagot? Buhay ka pa ba? Sumimangot si Fiona. Pagkatapos itong wasakin ang pagkababae niya, tatanungin ito kung buhay pa siya. May damdamin ka ba? Sobrang lakit haba niyang sayo na parang katapusan ko na. Habang inaararo mo? Tapos tatanungin mo ko kung buhay pa ako? Tao ka ba? Ha? May puso ka ba? Bato ba yung puso mo? Nagyayelo?
Nahulog sa sahig ang sigarilyo ni Alfonso habang napatulala kay Fiona dahil sa lakas ng sigaw ng dalaga. Ngayon lang na may taong naglakas ng loob na sigawan si Alfonso dahil lang iba takot na takot. Namilog ang mga mata ni Fiona nang umusok na ang mabalahibong sapin sa sahig dahil sa sigarilyo ni Alfonso. Oy! Yung sigarilyo mo! Masusunog ang bahay mo! Hindi napigilan ni Alfonso ang matawa sabay kuha sa sigarilyo. Kinuha niyang bote ng alak na nasa lamesa at ibinuhos sa mat. Overacting ka. Hindi agad masusunog ang bahay ko. Alam mo, lakas ng loob mo na sigawan ako. Ikaw palang nakagawa niyan. Gusto mo babawiin kong perang binigay ko sa'yo? Hindi nagpatinag si Fiona. Pinatapang niyang muka at nakipagtitigan kay Alfonso. Bakit? May babalik mo ba ang puri ko? Ang pagkababaeng walang awang mong winasak? Itinakip ni Alfonso ang kamay sa muka habang yumuyugyog ang mga balikat. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Kanina, para kang hayok sa laman habang siga ng siga sa kakayod. Ang sakit kaya? Sobrang sakit. Humalakhak na si Alfonso. Naluha pa ang mga mata dahil sa labis na pagtawa. Sa sinabi mo, para namang ginahasa kita. Sige, sa susunod, hindi ka na masasaktan. Sa halip, langit ng mararamdaman mo. Kumabog ng malakas ang puso ni Fiona dahil sa kaba at takot. Papatayin mo na ako? Nauutal na tanong ni Fiona. Oo, sa sarap. Nakangising sagot ni Alfonso. Nagets ni Fiona ang sinabi ni Alfonso kaya namula ang buong mukha niya. Akala ni Fiona papatayin siya ni Alfonso at ipapadala sa langit. So, sabihin mo, totoo ba ang birhen ka o may trick ka lang na ginawa? Oo. Birin pa ako nung hindi mo pa ako ginalaw. Hindi ko na sasabihin kung bakit dahil wala ka namang pakialam, di ba? Narito lang ako bilang parausan mo. Bumalik ka na sa kwarto mo. Bumaba si Fiona kahit na sobrang sakit ng buong katawan niya. Pinilit niya na gumalaw. Napangiwi si Fiona nang makita ang sirang damit at panty. Paano ko babalik sa silid ko? Sinira mong damit ko, oh. Ayokong maglakad na nakahubad. Kumuha ng isang t-shirt si Alfonso sa cabinet at inihagis kay Fiona. Salamat. Kahit na ikaw namang sumira sa damit ko. Dahilan kaya wala akong may suot ngayon. Ingay mo, dami mo sinasabi. Binigyan na nga kita ng damit. Umalis ka na. Nang makaalis si Fiona, muling nagsigarilyo si Alfonso. Nalilito siya sa takbo ng iniisip dahil kay Fiona. Ang gaan sa pakiramdam nang makatawa siya kanina. Nang dahil sa babaeng yon, unti-unting nagbabagong ugali ni Alfonso. Ang lalaking hindi marunong ngumiti at tanging alam lang ay magalit at sitahin ng mga tauhan kahit sa maliit na bagay. Kainis ang lalaki na yun. Sama-sama ng ugali. Ubod nga ng gwapo. Ubod naman ang sama ng ugali. Galit na himutok ni Fiona. Nais ni Fiona maligo dahil nanlalagkit siya, ngunit masakit ang buong katawan niya na halos hindi siya makagalaw. Hanggang sa makatulog si Fiona. Nagising si Fiona sa sunod-sunod na katok. Iminulat niya ang mga mata. Napaungol siya nang sinubukan niyang tumayo. Sobrang bigat ng katawan niya. Fiona, buksan mo to. Pinapapunta ka ni Master Alfonso sa kwarto niya. Malakas sa saad ni Melenda para masigurong marinig ni Fiona. Sasagot sana si Fiona, ngunit walang boses ang lumabas. Hinang-hina ang katawan niya at nilalamig siya kaya nakatalukbong ng kumot. Fiona? Tawag ulit ni Melenda. Nang ilang minuto na hindi pa sumagot si Fiona, nagdesisyon si Melenda na buksan ang pinto gamit ang master keys. Fiona! Binuksan ni Melenda ang ilaw at nakitang nanginginig ang katawan ni Fiona. Nilapitan ni Melenda si Fiona at hinawakan ng noo na sobrang init. Naku! Inaapoy ka sa lagnat! Natatarantang saad ni Melenda. Agad na pinuntahan ni Melenda si Alfonso at sinabing kalagayan ni Fiona. Agad naman na bumaba si Alfonso para makita ang kalagayan ng dalaga. Shit! Malutong namura ni Alfonso.
Tinatawagan ni Alfonso ang private doctor niya para papuntahin dito. Nang makarating ang doktor, agad na tiningnan nito ang kalagayan ni Fiona. Nasa gilid lang si Alfonso, tahimik na nagmamasid. Nang akmang titingnan ng doktor ang private part ni Fiona, pinigilan ni Alfonso. Hey, anong gagawin mo? Alam kong babaero ka pero huwag naman pati ang pasyente mo. Sira ulo ka talaga, Alfonso. Pareho lang tayo. Pero hindi ako katulad mo na walang puso. Kukumpirmahin ko lang, hinala ko kung bakit inaapoy ng lagnat tong babae. Saad ng doktor na kaibigan ni Alfonso. Na kailangang silipan mo pa siya? Pumuntong hiningang doktor bago nagsalita. Sige, ikaw na lang tatanungin ko dahil mukhang ikaw naman ang may gawa. Base sa itsura nitong babae na puno ng K-Smart, ang nilamog mo talaga. Virgin mo ba siyang ginalaw? Anong klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang. Yamot na saad ng doktor. Oo. Napailing ang doktor. Kailangan dali ng babae na ito sa ospital. Malala ba ang kalagayan niya? Oo. Maaring lumala ang kalagayan ng babae na ito kapag hindi naagapan. Kailangan matingnan ng pagkababae niya para magamot. Sagot ng doktor. Hindi na sumagot si Alfonso. Binuhat na si Fiona at isinakay sa kotse para dalhin sa ospital. Mahigit kalahating oras ang paghihintay ni Alfonso sa labas ng emergency room. Bago lumabas ang doktor na tumingin kay Fiona. Nag-request talaga si Alfonso na babaeng titingan na doktor kay Fiona. Mr. Montenegro, nasa recovery ng girlfriend mo at ibibigay mamaya ng nurse ang mga gamot na kailangang i-take ng pasyente. Saad ng doktor. Tumangulang si Alfonso at pagkatapos sabihin ng doktor kung saan ang room ni Fiona, agad siyang naglakad papunta roon. Tulog pa si Fiona nang dumating si Alfonso. Hinawakan ni Alfonso ang noo ni Fiona para malaman kung sobrang taas pa ba ng lagnat. Nakahinga ng maluwag si Alfonso nang bumaba ng init. Hindi ko to dapat nararamdaman. Bakit ba nagigilty ako? Ginusto niya to. Bulong ni Alfonso habang nakatitig sa maamong mukha ni Fiona. Minulat ni Fiona ang mga mata at unang nakita ang puting kisame. Puro puting nakikita niya at ang maliwanag na ilaw. Nasa langit na ba ako? Patay na ba ako? Malungkot na saad ni Fiona. Unang pumasok sa isip niya si Aaron. Paano ng bata kung pati siya wala na? Hindi ka papatay. Nasa ospital ka. Tumingin si Fiona sa pinanggalingan ng boses at nakita si Alfonso na prenteng nakaupo sa single na sofa. Bakit? May sakit ako? Anong nangyari? Dinala kita rito dahil inaapoy ka sa lagnat. Napansin ni Fiona na hindi masakit ang pagkababae. Hindi na masakit ang ano ko. Magaling na ako? Dahil yan sa pain reliever. Tumango na lang si Fiona kahit hindi niya naintindihan. Hanggang kailan ako rito? Wala akong pambayad sa ganito kagandang ospital. Siguradong libu-libong bayaran dito. Hindi ko alam. Wala pang sinabing doktor. Tungkol sa bayarin, ako magbabayad. Bakit parang bait-bait mo ngayon? At ang amo ng mukha mo? Kumunot ang noo ni Alfonso at nagsalubong ang mga kilay. Guni-guni mo lang yan. Nagugutom ka ba? Ngumiti si Fiona at tumango. Napapansin niya ang kakaibang kinikilos ni Alfonso. Wala nang kagaspangan sa boses. Nakukonsensya ba ito dahil sa nangyari sa kanya? Kamustang pakiramdam mo? Nautal pa si Alfonso dahil parang ayaw lumabas sa bibig niyang tinanong. Muling umiti si Fiona habang pinagmamasdan si Alfonso na inihahanda ang makakain niya. Medyo maayos na ngayon. Hindi na ako nilalamig at yung sakit sa buong katawan ko, di ko naramdam. Tumango si Alfonso pagkatapos ipinatong sa kama ang bed tray na may lamang sopas at baso na may lamang gatas. Ubusin mo yan para makainom ka na ng gamot sa lagnat. At kapag bumalik ang sakit ng katawan mo, sabihin mo para painumin kita ng pain reliever. Salamat, Master Alfonso. Sana ganito ka lagi. May sabi ng kabutihan. Bumungis-ngis si Fiona ngunit agad ding sumeryoso dahil sinamaan siya ng tingin ni Alfonso. Huwag mo ko asarin, Fiona.
Baka kahit nakaratay ka rin sa kama, hindi pa magaling. Ibabaon ko litong malaking alaga ko sa'yo. Namula ang buong mukha ni Fiona at agad na hinawakan ng kutsara at sumubo ng sopas. Nailuwa ni Fiona ang sopas dahil mainit pa ito. Pweh! Ang init! Stupid. Mainit pa talaga yan. Hipan mo muna bago kainin. O ito, inumin mo tong gatas, malamig na yan. Pagkababae mo lang ang kinuha ko, ngunit bakit parang pati utak mo nawawala? Muling namula ang buong mukha ni Fiona at nabilaukan siya sa iniinom na gatas na lumabas pa sa ilong niya. Kaya napaubo-ubo si Fiona. Oh, what the fuck, Fiona? Magdahan-dahan ka naman. Baka mamatay ka sa katangahan mo. Hinimas-himas ni Alfonso ang likod ni Fiona para tulungan na gumaan ang ginhawa ni Fiona. Huminga ng malalim si Fiona nang gumaan na ang pakiramdam. Mamamatay talaga yata siya sa ginawa ni Alfonso sa kanya, dagdag pa na kung ano-anong lumalabas sa bibig ng binata. Nakiliti ang puso ni Fiona sa nakikitang pag-aalala sa mga mata ni Alfonso. Master, malulungkot ka ba kung mamamatay ako? Walang kwetang tanong mo. Kumain ka na. Kapag namatay ka, paano ang anak mo? At hindi ka pa pwedeng mamatay dahil hindi pa tapos ang trabaho mo sa akin. Tipid na ngumiti si Fiona at nagsimula ulit kumain. Hinipan na muna niyang sopas bago isubo. Nakatitig lang si Alfonso kay Fiona habang kumakain. Napapalunok ng laway si Alfonso tuwing bubukas ang bibig ni Fiona para sumubo. Uminit ang katawan ni Alfonso at nabuhay ang sundalo niya. Kaya tumayo si Alfonso at tumalikod kay Fiona. Aalis ka? Oo, mabalik din ako kagad. Naglakad na palabas ng kwarto si Alfonso at sumandal sa pader. Ipiniling ni Alfonso ang ulo dahil naglalaro sa isipan niya ang mukha ni Fiona habang kumakain. Parang nais niyang ipasok sa bibig nito ang pagkalalaki niya kaya pinili niyang lumabas. Baka sunggaban niya bigla si Fiona. Hindi naman ganito dati si Alfonso na sobrang lakas ng tama pagdating sa babae. Katunayan, ang babae pang umaakit sa kanya, ngunit ngayon sobrang init na init ang katawan ni Alfonso kay Fiona. Nang pakiramdam ni Alfonso na tapos na si Fiona, pumasok siya ulit sa kwarto. Sakto ngang katatapos lang kumain ni Fiona. Inumin mo yung tablet na katabi ng saging. Kainin mo rin yung saging at mansanas. Ayoko na. Busog na ako. Konti lang ang sopas. Kailangan mo kumain ng prutas. Kainin mo na yan at huwag makipagtalo. Alam mo na ang mangyayari sa'yo kapag nakipagtalo ka. Napangiwi si Fiona kaya wala siyang pagpipilian kundi sundin ang sinabi ni Alfonso. Nang maubos ni Fiona ang saging at mansanas, inilipit ni Alfonso ang pinagkainan ni Fiona. Matulog ka na ulit. Hindi ako inaantok. Pagigising ko lang. Pinagkrus ni Alfonso ang mga kamay at tumitig kay Fiona. Titig na tila, pinapasok ang kaibuturan ng pagkatao ni Fiona. Niyakap ni Fiona ang dibdib at umiling-iling. Oy, Master, kung may binabala ka, itigil mo. Hindi pa ako magaling. Baka tuluyan na akong mamatay. Ano akala mo sa akin? Masyadong gutom sa ganyan? Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Na parang may binabalak. Nakahinga ng maluwag si Fiona dahil akala niya mapapalaban siya ng wala sa oras. Kung masusunod lang si Fiona, ayaw na niya maulit yon dahil sa sobrang sakit, parang pinupunit ang pagkababae niya. Yeah, may binabalak ako pero hindi pa sa ngayon. Umanda ka sa akin kapag magaling ka na. Ang sakit. Parusa naman ang ginagawa mo sa akin. Pwede ba iba na lang gawin mo sa akin? Pasayawin o kaya maglilinis ako sa buong bahay mo. Hindi ka marunong sumayaw. Ang pangit mong tingnan. May mga katulong na ako na naglilinis sa buong bahay. Huminto sa pagsasalita si Alfonso sabay ngisi at lumapit kay Fiona. Hinawakan ni Alfonso ang baba ni Fiona at hinaplos ang labi ng dalaga gamit ang daliri ng hinlalaki.
Hinawakan ni Alfonso ang baba ni Fiona at hinaplos ang labi ng dalaga gamit ang daliri na hinlalaki. Baby, huwag kang magalala. Sa susunod natin na gawin yon, hindi na masakit. Kakaibang sarap na ang mararamdaman mo. Napalunok ng laway si Fiona. Amoy na amoy niyang mabangong hininga ni Alfonso. Inaantok na pala ako. Kumigas si Fiona at nagtalukbong ng kumot. Mahinang natawa si Alfonso dahil sa inasal ni Fiona. Akala ko ba hindi ka inaantok? Hindi sumagot si Fiona. Pinanindigan talaga niya na inaantok na siya. Sige, matulog ka na muna. Kakausapin ko lang ang doktor mo. Pagkalipas ng 2 araw, nakalabas na si Fiona sa ospital at nakauwi na sa bahay ni Alfonso. Naisa na ni Fiona na bisitahin si Aaron, ngunit hindi pumayag si Alfonso. Saka na raw kapag tuluyan na siyang gumaling. Nagbuhay prinsesa si Fiona dahil pinagsisilbihan siya ni Alfonso. Itong tumutulong sa kanya kapag papasok siya sa banyo. At kapag kakain na siya, si Alfonso rin ang naghahatid ng pagkain niya na kung tutuusin, pwede namang iutos sa katulong. Naninibago si Fiona sa inaasta ni Alfonso dahil parang naging malambot ito sa kanya. Hindi na rin pala sigaw o masungit ang boses ni Alfonso tuwing nagsasalita. Dati kung magsalita ang lalaki, para kasing lamig ng yelo na walang kabuhay-buhay. Masakit pa ba kapag hindi ka nakakainom ng pain reliever? Umiling si Fiona. Sa tingin ko, hilom na ang sugat. Ngumisi si Alfonso. So, pwede na? Ay, hindi. Masakit pa pala. Aray, sobrang sakit ng pempem ko. Kumunot ang noo ni Alfonso. Pempem? Namula ang buong mukha ni Fiona at umiling. Wala. Master, pwede ba bisitahin ko bukas ang anak ko? Huwag mo ibahin ang usapan. Please, Master. Gusto ko lang makita ang kalagayan ng anak ko. Kung bumubuti na ba siya? Sige, sasamahan kita bukas. Sa isang kondisyon. Kaano-ano mo ba talaga ang bata? Hindi naman pwede na ikaw ang nanay niya. Apo si Aaron ng taong umampun sa akin. Namatay ang ina ni Aaron noong 1 buwan pa lang siya. Pagkatapos, 1 buwan pa lang nakalipas ang inainahan ko naman ang namatay. Kaya walang ibang naiwan na mag-aalaga kay Aaron kundi ako. Itinaguyod ko siya at itinuring na sariling anak. Kahit na 17 pa lang ako. Marami na kaming pinagdaanan dalawa. Sobrang hirap pero kinakaya ko. Alang-alang kay Aaron. Dahil mahal ko siya higit pa sa buhay ko. Habang nagkakwento si Fiona, titig na titig si Alfonso. Naramdaman ni Alfonso ang kabutihan sa puso ni Fiona. Kahit na hindi nito tunay na anak ang bata, tinuring nitong sariling laman at dugo. Kaya pala nagawa mong ganitong bagay. Ang ibenta katawan mo. Para lang sa batang yun. Ngumiti si Fiona at tumango. Oo, hindi ko hahayaan na mawala sa akin si Aaron. Siya ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban sa buhay. Nasaan ang tunay mong pamilya? Ang mga magulang mo. 10 taon ako noon nang mawalay sa aking ama. Dahil sa kagagawa ng bago niyang asawa. Yun ang natatandaan ko. Ang iba, hindi ko na masyado maalala. Hindi ko na nga maalala ang mukha ng tatay ko. Malabo na sa alaala kong nakaraan ko buhay. Gusto mo ba hanapin natin ang tunay mong pamilya? Napatitik si Fiona sa mukha ni Alfonso. Gusto ni Fiona ang makita ang tunay na pamilya, pero bakit ayaw ng puso niya? Nasasaktan siya. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Fiona. Nasasaktan siya sa hindi malamang dahilan. Gusto ng isip ko pero ang puso ko ayaw. Kumikirot ang puso ko. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit. Lumapit si Alfonso kay Fiona at hinawakan ng likod ng ulo at sinandal sa dibdib niya. Siguro may trauma ka. Kaya hindi mo na maalala ang tunay mong pamilya. May ganong case talaga. Ang sariling utak natin ang gumagawa ng paraan para hindi na maalala pa ang mapait ng nakaraan. Swerte ka dahil nakalimutan mo. Samantalang ako, malino na nakatatak sa puso't isipan ko ang lahat.
Tumingala si Fiona at nakita niya ang mga mata ni Alfonso. Malungkot at tila may hinanakit na tinatago. Sa likod ng matigas at magaspang nitong ugali, may tinatago pala itong kalungkutan. Masaya si Fiona dahil parang unti-unting nakikita niya ang tunay na Alfonso. Hindi naman pala talaga ito masama at walang puso. Sadyang may mapait lang itong nakaraan kaya naging pusong bato si Alfonso. Itinaas ni Fiona ang kamay at tinawakan ng pisngi ni Alfonso. Napasinghap pa ito dahil sa hindi inaasahan na galaw ni Fiona. Kung sobrang bigat na niyan, handa akong makinig. Hindi kita huhusgahan. Siguro lahat talaga ng taong tulad mo ay may dahilan. Pero naniniwala ako na malambot din ang puso mo. Dahil kung kasing tigas ng bato at kasing lamig ng yelong puso mo, hahayaan mo lang ako magdusa sa sakit. Pero hindi, inalagaan mo ako. Sa'yo ko lang yun ginawa. Talaga? Kakaiba talaga ang taglay kong ganda. Noon pa man talaga lahat ng kalalakihan sa amin. May gusto sa akin at nagpapapansin sa akin. Pinisil ni Alfonso ang pisngi ni Fiona at hinila. Aray! Ngayon ko lang nalaman na sobrang yabang mo pala. Sarili mong bangko, binubuhat mo. Ito naman, hindi mabiro. Bitawan mong pisngi ko. Binitawan ni Alfonso ang pisngi ni Fiona at naglakad palabas sa kwarto. Naiwan namang mag-isa si Fiona sa silid niya. Nakangiting hinawakan niya ang pisngi na pinisil ni Alfonso. Kinabukasan, sinamahan ni Alfonso si Fiona magtungo sa ospital kung saan nakakonfine si Aaron. Naabutan pa ni Fiona ang kaibigan na si Rose. Paalis na ito. Rose, salamat talaga sa'yo. Ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Sus, wala yun. Ninang ako ni Aaron at para ko na rin siyang anak. Alam ko naman na walang iba na titingin kay Aaron. Saad ni Rose, ngunit ang mga mata ay na kay Alfonso. Inilapit ni Rose ang bibig sa tenga ni Fiona para bumulong. Bakit nakabuntot ngayon ang kliyente mo sa'yo? Masyado ka ba masarap para ayaw niyang mawala ka sa paningin niya? Pinanlakihan ni Fiona ang mga mata ni Rose. Shh! Baka marinig ka. Paito mo naman sa akin. Ungot ni Rose. Oh, wag ka mag-alala. Alam ko naman na chismosa ka. Pabirong kinurot ni Rose sa tigiliran si Fiona. Oh, siya. Maiwan ko na muna kay Rito at rarakat pa ako. Sige, salamat ulit. Nang makaalis si Rose, nagising naman si Aaron at laking tuwa ng bata nang makita si Fiona. Mama! Masiglang tawag ni Aaron. Nakangiting nilapitan ni Fiona si Aaron at inalikan sa noo. Kamusta ang baby ko? Naging masunurin ka ba kay Tita Rose mo? Tumango si Aaron. Opo, Mama. Ma, bakit po di ka bantay akin? Iyak po ako kapag away ako, Doktor. Medyo bulol pa ang pagsasalita ni Aaron dahil 3 taon pa lang ito. Tahimik na pinagmamasdan ni Alfonso ang dalawa at nakikita niya sa mga mata ni Fiona ang labis na pagmamahal sa bata. Sorry anak, kailangan ni Mama magtrabaho para may pambayad tayo rito. Gusto kasi ni Mama na gumaling ka na. Away po ako dito. Sakit kapag tusok ako. Naiiyak na sumbong ni Aaron. Niyakap ni Fiona ang ulo ni Aaron at hinalik-halikan ng bunbunan. Anak, hindi ka inaaway dito. Ginagamot ka lang nila para gumaling ka na. At kapag magaling ka na, lagi mo na akong kasama. Talaga po? Hindi mo na ako iwan? Lungkot po ako kapag wala ka. Malambing na saad ni Aaron habang nakatitig sa mukha ni Fiona. Oo naman, kaya nga ginagawa ko lahat para gumaling ka lang. Kaya ikaw, dapat makinig ka kay Tita Rose mo o kaya sa doktor at nurse rito. Masiyang tumango si Aaron at yumakap kay Fiona. Ma, i-kiss mo ko. Ungot na lambing ni Aaron. Nakangiting hinalik-halikan ni Fiona ang pisngi ni Aaron. Ang bango-bango ng baby ko. Humahagik-gik si Aaron.
Hindi na malaya ni Alfonso, nakangiti na pala siya habang pinagmamasdan ng dalawa. Nakaramdam ng inggit si Alfonso dahil hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Dahil ang ina niya, hindi man lang ipinaramdam nitong kalinga. Tunay nga niyang ina ngunit walang pakialam sa kanya. Samantala si Fiona, hindi nito tunay na anak ang bata ngunit kung ituring ay parang tunay na anak. Ama, sino siya? Nagtatakang tanong ni Aaron. Nilingon ni Fiona si Alfonso na nakalimutan na niya. Siya ang amo ko. Amo? Tanong ulit ni Aaron. Sa kanya ako nagtatrabaho. Wala bang ibang nagbabantay sa kanya? Paano kung naiihi o natatay siya? Hindi ba delikado na maiwan siya mag-isa rito? Napanganga si Fiona sa sunod-sunod na tanong ni Alfonso. Hindi nakasagot si Fiona dahil sa gulat. Ilipat natin ang anak mo sa mas malaking ospital. At ako na mag-hire ng sarili niyang nurse. Hindi pwedeng wala siyang kasama. Dapat lagi siyang may kasama. Teka. Ano? Ililipat sa mas malaking ospital? Wala akong perang pambayad dun. At oras-oras namang may pumupunta ritong nurse para tingnan si Aaron. Huwag mo isipin ang bayarin. Ako magbabayad. Umiling si Fiona. Wala akong pambayad sa'yo. Ngumisi si Alfonso. Meron. At alam mo yun. Nakagat ni Fiona ang labi at napaiwas ng tingin kay Alfonso. Nakalimutan ni Fiona na may 10 milyon pala siya kapag tapos na ang trabaho kay Alfonso. Mas mapapabilis ang pagaling ng anak mo kapag ilipat natin siya sa mas malaking ospital. Hindi sumagot si Fiona. Nakatitig lang siya sa anak na nakatingin kay Alfonso. Maganda ang mukhahin ni Alfonso ngunit nagdadalawang isip siya. Pumayag ka na. Pareho lang naman ang kalalabasan. Ibibigay mo pa rin ang gusto ko. Kaya mas mabuting pumayag ka na sa sinasabi ko. Para naman sa ikabubuti ng anak mo. Sige. Ngumiti si Alfonso. Good. Akong bahala. Ngayon din nililipat natin siya. Dahil sa pera, agad na nailipat si Aaron sa mas malaki at advanced na ospital. Nag-hire rin si Alfonso ng private nurse para bantayan si Aaron. Hindi na mag-aalala pa si Fiona kay Aaron kapag wala itong bantay. Pauwi na sina Alfonso at Fiona sa mansyon dahil nasettle na ni Alfonso ang lahat sa ospital kung saan inilipat si Aaron. Salamat. Anong salamat? May bayad yun. At kapag nakauwi na tayo, sisingilin na kita. Alam ko pero salamat pa rin. Ang totoo, nag-aalala talaga ako kapag walang kasama si Aaron. Hindi naman pwede na laging nakabantay si Rose dahil kailangan din niya magtrabaho. Ngayon, hindi na ako mag-aalala pa dahil lagi nang may nakabantay kay Aaron. Mahal na mahal mo talaga siya. Mabuti ka pa. Kahit hindi mo tunay na anak, mahal na mahal mo. Samantalang may kilala akong isang ina na hindi man lang mabisitang anak. Sino? May ganun bang ina? Ako nga kahit hindi ko kadugo si Aaron. Mahal ko siya, higit pa sa buhay ko. Oo, nagpabuntis lang sa isang mayamang lalaki para perahan. At nang makuha na ang gusto, biglang iniwan ng lalaki yung pinerahan at basta-basta iniwan ng kawawang bata na nag-aasam ng pagmamahal ng isang ina. Napatitig si Fiona sa mukha ni Alfonso at bumabang tingin sa kamay nitong mahigpit ang hawak sa manibela. Ang ina mo ba ang tinutukoy mo? Hindi sumagot si Alfonso. Hindi na rin nagtanong ulit si Fiona dahil papasok na sila sa gate at nakita niya ang madilim na mukha ni Alfonso. Nang unang bumaba si Alfonso at pinabuksan si Fiona, diretsong lakad ni Alfonso kaya kinabahan si Fiona, baka nagalit ang lalaki. Sumunod si Fiona sa kwarto ni Alfonso. Hindi niya nakitang lalaki. Ang nakita niya ay ang nakakalat na mga damit nito sa tapat ng banyo. Isa-isang pinulot ni Fiona ang mga damit ni Alfonso. Napahinto siya ng brief na ng lalaki ang pupulutin. Napalunok ng laway si Fiona nang pinulot niya ang brief. Itinaas niya ito. Ang laki naman. Sa bagay, ang laki nga ng itlog niya.
Napatili si Fiona nang bumukas ang pinto ng banyo. Itinago niyang brief sa likuran at alangang ngumiti kay Alfonso. Bakit hawak mo ang damit ko? At bakit ba tumili ka? Wala. Nagulat lang ako. Talaga? Hawak mo ba ang brief ko? Siguro inaamoy-amoy mo, kaya napatili ka. Pwede mo namang amoyin ang pinagagamitan ng brief na yan. Tumaas ang dalawang kilay ni Fiona at itinapon sa mukha ni Alfonso ang mga damit nito kasamang brief. Oy! Hindi Ano akala mo sa akin? Taga-amoy ng mabahong brief? Ngumisi si Alfonso. Bakit mo nasabi na mabaho? So inamoy mo nga? Madiing umiling si Fiona at naglakad palayo kay Alfonso. Hindi nga. Pinulot ko lang dahil nakakalat. Bakit kasi saan-saan mo iniiwan ang mga gamit mo? Para kang ahas kung saan-saan iniiwan ang binalatan. Bakit parang kinakabahan at nauutal ka? Ganyan ang inaasal ng muntik mahuli dahil may ginagawang kababalaghan. Sabihin mo lang kung gusto mo tong amuyin. Bagong hugas to kaya siguradong mabango. Bastos! Humalakak lang si Alfonso. Bakit ka sumunod rito? Maligo ka na sa kwarto mo, saka ka bumalik dito. Pero ikaw, kung gusto mo ipakain sa akin yan na walang ligo at puno ng pawis, ayos lang. May flavor na maalat-alat. Namula ang buong mukha ni Fiona dahil sa hiya. Pakiramdam niya, puputok ang ulo dahil sa sobrang init. Kung gusto mo maligo, dito na lang. Pero kung hindi, sabihin mo lang para makapagsimula na tayo. Sa kwarto ko na lang ako maliligo. Sige, bilisan mo lang. Huwag mo kong paghintayin ng matagal. Natatawang saan ni Alfonso. Madalas na ang pagtawa at pagpapakita ng emosyon ni Alfonso simula nang magkakilala sila ni Fiona. Sign na unti-unti nang nagbabago si Alfonso. Mabilis ang hakbang na lumabas ni Fiona at nagtungo sa maid's room. Naligo si Fiona at kinuskos ng mabuti ang balat at kasingit-singitan. Nakakaramdam ng kaba si Fiona ngunit nangingibabaw ang excitement dahil sa mangyayari sa kanila ni Alfonso. Hindi man maganda ang unang naging karanasan dahil sobra siyang nasaktan. Ang laki naman kasi ng kargada ni Alfonso kaya hindi kinaya ng katawan niya. Ngunit pinangako ni Alfonso na sa pagkakataon na ito, hindi na siya masasaktan. Pinili ni Fiona ang isang kulay pink na dress na manipis. Hapit na hapit ito sa katawan niya kaya kita ang magandang hubog ng katawan. Na makontento sa itsura habang nakaharap sa full mirror, nagdesisyon siyang puntahan na si Alfonso. Naabutan ni Fiona si Alfonso na umiinom ng alak sa wine glass at ang isang kamay ay may sigarilyo. Alam mo ba na masama sa kalusugan ng alak at sigarilyo? Nilingon ni Alfonso si Fiona. Pinatay niya ang upos ng sigarilyo sa ashtray at ibinaba sa lamesa ang wine glass. Naninigarilyo lang ako kapag maraming gumugulo sa isipan ko. Pinasadahan ang tingin ni Alfonso si Fiona. Tingin pa lang, nabubuhay na ang pagkalalaki ni Alfonso. Umiinit na ang katawan. Kasali ba ako sa nagpapagulo sa isipan mo? Lumapit si Alfonso kay Fiona at binuhat ito. Ipinulupot ni Alfonso ang mga binti ni Fiona sa balakang niya at malakas na tinapik ang maumbok na puwet ng dalaga. Yes, you're making me crazy. Just by thinking of you. Kumunot ang noo ni Fiona. No English? Habang isang kamay ni Alfonso nakahawak sa puwet ni Fiona, umangat ang isang kamay ni Alfonso para hawakan ang likod ng ulo ni Fiona. Parang uhaw na hinalikan ni Alfonso ang labi ni Fiona. Kumawala ang ungol sa lalamunan ni Fiona nang kagatin ni Alfonso ang labi. Gigil na pinunit ni Alfonso ang dress at panty ni Fiona. Nang hinayang na naman si Fiona dahil muling sinira ni Alfonso ang damit na siguradong mamahalin. Hinubad ni Alfonso ang robe na hindi ibinababa si Fiona. Pareho na silang walang saplot sa katawan habang hindi napupol ang halikan. Dahan-dahan na ihiniga ni Alfonso si Fiona at hindi na nakapaghintay na pumasok sa dalaga.
Mahabang na paungol si Fiona. Medyo masakit ngunit hindi tulad ng dati. Dahan-dahan lang ang galaw ni Alfonso para makapag-adjust si Fiona. Hanggang sa naramdaman na ni Fiona ang kakaibang kiliti at naramdaman yun ni Alfonso dahil sa ungal ni Fiona at pagsabay sa galaw. Nakatatlong rounds lang silang dalawa. Hihirit pa sana si Alfonso ngunit umayaw na si Fiona na lumahap din ang pagkababae niya. Hindi ba tama ako? Hindi na masakit? Oo, pero medyo mahapdi. Sa susunod, wala na talaga yung hapdi. Kahit makailan tayo. Kinagat ni Fiona ang ibabang labi at hindi nagsalita. Ang ina ko ang tinutukoy ko. Kumunot ang noo ni Fiona dahil hindi niya nakuha ang sinabi ni Alfonso. Ha? Ako ba ang kausap mo? Mahinang pinitik ni Alfonso ang noo ni Fiona. Malamang, tayong dalawa lang dito sa kwarto. Ang layo kasi ng sinabi mo sa topic natin. Reklamo ni Fiona habang hinihimas ang noo. Bata pa ako noon nang iwan kami ni Daddy ng ina ko. Alaman kasi ni Mom na palugi ng negosyo ni Dad. Kaya nag-alsabalutan na siya. Malinaw pa sa alaala kong sinabi noon ni Mom na pinatulan lang niya si Dad dahil sa pera. At ako na sarili niyang anak, kahit kailan hindi niya mamahalin. Nagmakaawa si Dad na huwag kami iwan. Ngunit parang bingis si Mom. Iniwan niya kami. Inatake sa puso si Dad dahilan para bawian siya ng buhay. Simula noon, nagtanim na ako ng galit sa puso. At ipinangako na hindi ako matutulad sa ama ko na nabulag sa pag-ibig. Kinupkup ako ng tito ko na nag-iisang kapatid ng ama ko. Noong nagbinata na ako, nalaman kong sekretary ni Dad ang naging kalaguyo ng ina ko. At dahilan kung bakit nalugi ang kumpanya ni Dad dahil magkasabot sila ng magaling kong ina. Nagsumikap ako at pinangako na magiging matagumpay sa buhay. At eto ko, matagumpay na ngunit hindi masaya. Dahil nakikita ko pa rin ang ngiti ng mga taong sumira sa buhay ng ama ko. Gusto ko gumanti at pabagsakin sila ngunit may pumipigil sa akin na gawin yun. Kahit na kaya ko. Nahabag ang puso ni Fiona habang pinakinggan ang hinanakit ni Alfonso sa buhay. Siguro pinipigilan ka ng ama mo. Matagumpay ka na sa buhay. Hayaan mong taong nanakit sa'yo. Dahil hindi mo naman ikakasaya kapag nakaganti ka. May karma na tinatawag. Tipid na ngumiti si Alfonso. Tama ka. Sa ngayon siguro kinakarma na sila. Dahil nalugi ng negosyo nila na ninakaw sa ama ko. Masaya ako dahil pinagkakatiwalaan mo ko na sinabi mo sa akin ng madilim mong nakaraan. Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Sa susunod na araw, samahan mo ko sa birthday party ng kasosyo ko. Nabila na kita ng susuot mo. Ano? Bakit kasama ako? Hindi ba mayayaman ang naroon? Naku, baka mapahiya ka lang dahil may kasama ka na katulad ko. Ang dami mong sinasabi. Samahan mo ako sa ayaw at sa gusto mo. Nainis kasi ako sa anak na kasosyo ko na tuwing nakikita ko, parang linta akong dumikit. Mas mabuti na kasama kita para ipakilala kita na girlfriend kita. Siguro naman hindi na siya didikit sa akin. Girlfriend? Oo, magpapanggap ka na girlfriend ko. Ah, ganun ba? Sige. Bakit parang dismayadong boses mo? Ha? Ay, hindi ah. Natawa si Alfonso at umibabaw kay Fiona. Uy, anong binabalak mo? Mahapdi pa nga. Ngumisi lang si Alfonso at hinalikan si Fiona sa labi. Nang nadadala na si Fiona, umalis si Alfonso at naglakad papunta sa banyo. Napapadyak sa inis si Fiona dahil sa ginawa ni Alfonso. Narinig pa ni Fiona ang malakas na pagtawa ni Alfonso habang nasa loob ng banyo. Araw na kung saan pupunta sina Alfonso at Fiona sa birthday party. Nakasuot ng kulay layla na tube dress si Fiona na hanggang tuhod at pinarisan ng kulay layla ring flat sandals. Samantala si Alfonso naka-black American at black pants. You look so gorgeous, Fiona. Anong gordos? Wala, tara na.
Nakarating sila sa venue ng party na marami na mga bisita. Nagsisitinginan pa ang kalalakihan kay Fiona dahil sa angat nitong kagandahan. Naiinis naman si Alfonso at nais dukutin ang mga mata ng mga kalalakihan na nakatitig kay Fiona. Hinanap ni Alfonso si Mr. Lipata, ang birthday celebrant. Nang makita ito, agad na pinuntahan nila ang matanda. Mahigpit ang pagkakakapit ni Fiona sa braso ni Alfonso. Naiiyak na kinakabahan siya, siguro dahil sa mga titig ng ibang tao sa kanya o may iba pang dahilan. Parang pamilyar sa kanya ang kapaligiran. Happy birthday, Mr. Lipata. Ngumiti si Mr. Lipata. Mabuti naman, nakarating ka. Napatitig si Mr. Lipata kay Fiona. Titig na nangungulila. Parang naisipasok ni Alfonso sa bulsa si Fiona dahil kahit ang matandang si Mr. Lipata napatulala kay Fiona. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Mr. Lipata. Fiona po. Malungkot nang ngumiti si Mr. Lipata. Kapangalan mong nawawala kong anak at kamukhang kamukha mo siya. Kumunot ang noo ni Alfonso. Naalala niyang larawan ng dating asawa ni Mr. Lipata at kahawig ito ni Fiona. Namilog ang mga mata ni Alfonso at napatitig sa mukha ni Fiona na nanunubig na ang mga mata. Ilang taon nang nawawalang anak mo? 11 years na. 21 na ang anak ko nung nakaraang buwan. Sagot ni Mr. Lipata. Tuluyan ang pumatak ang mga luha ni Fiona at unti-unting naging malinaw ang mga alaala sa nakaraan. 6 na taon noon si Fiona nang mamatay ang ina at 1 taon lang ang lumipas, nag-asawa muling ama. Ang naging madrasta niyang Maldita ay lagi siyang sinasaktan tuwing wala ang ama. Nagsumbong noon si Fiona sa ama sa pananakit ng madrasta sa kanya, ngunit hindi naniwalang daddy niya. Fiona, ikaw ba yan? Ikaw ba ang anak ko? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Mr. Lipata. Kinagat ni Fiona ang ibabang labi para pigilan ang malakas na pag-iyak. Uwi na tayo. Hinawakan ni Mr. Lipata ang braso ni Fiona at nagbakaawang mga mata. Fiona anak, kausapin mo ko. Kinausap mo ba ako nun? Nagmakaawa ako na paniwalaan mo ako. Inintindi mo ko? Hindi ba? Hindi. Hinayaan mo ako nasaktan ng bago mong asawa. Malamig at puno ng hinanakit na sumbat ni Fiona. Naluha si Mr. Lipata. Sorry anak, patawarin mo ko. Hinawakan ni Fiona ang kamay ni Alfonso. Pakiusap, iuwi mo na ako. I'm sorry Mr. Lipata, kailangan na naming umalis. Naglakad na sina Alfonso at Fiona paalis sa lugar na yon. Nang nasa kotse na sila, doon na humagulgol si Fiona. Akala ko limot ko na. Akala ko wala ring sakit dito sa puso ko. Pero natulog lang pala. Ngayon, muling nabuhay nang makita ko si Daddy. Bumalik ang lahat ng sakit. Hinawakan ni Alfonso ang kamay ni Fiona at pinisil. Sige, iiyak mo lang yan. Nakatulog sa balikat ni Alfonso si Fiona. Napagod ang dalaga sa kaiiyak. Nang makarating sila sa mansyon, maingat na binuhat ni Alfonso si Fiona para hindi magising. Idiniretso ni Alfonso si Fiona sa kwarto niya at doon ihiniga sa kama. Inalis ni Alfonso ang ilang hibla ng buhok ni Fiona na nakatabing sa mukha ng dalaga. Mugto mga mata nito. Nagising si Fiona nang pinahid ni Alfonso mga luha niya sa gilid ng mga mata. Nakauwi na tayo? Oo. Sila pa pala niyang magaling kong madrasta at ang kinakapatid kong nagpapakasarap sa buhay na dapat ay sa akin. Ang liit ng mundo. Akalain mo, ang ama mo pala ang kauna-unahang kapartner ko sa negosyo. Siyang unang nagtiwala sa akin. Samantalang iba walang tiwala sa kakayahan ko. Lagi niyang kinakwentong tungkol sa nawawalan niyang anak. Dahilan ng laging pag-aaway nila ng asawa niya. Ramdam at kita kong pagsisisit pangulila niya sa nawawalan niyang anak na ikaw pala. Hindi siya tumigil sa paghahanap sa'yo. Talaga?
Hindi ako naniniwala dahil nung naroon pa ako sa bahay, parang hangin lang ako sa kanya. Hindi ko to sasabihin sa'yo kung hindi totoo. Bigyan mo ng pagkakataon para magpaliwanag ang ama mo. Alam kong hindi matatahimik ang kalooban mo. Maniwala ka, sobrang pagsisisi ng ama mo. Nagawa lang niya yun para sa'yo. Naganap ng bagong asawa si Mr. Lipata para may mag-alaga sa'yo. Nung nagsusumbong ka, akala niya ginagawa mo lang yun para maghiwalay sila ng madrasta mo. Mabait kasi sa paningin niya ang madrasta mo. Hindi makabasag pinggan. Mukhang malapit kayo ni Daddy. Oo, sobrang bait ni Mr. Lipata. Ngumiti si Fiona. Sige, dahil sa sinabi mo, susubukan kong kausapin si Dad. Lumipas ang 1 linggo, nabalitaan ni Fionang magaling na si Aaron at maaari nang makauwi. Tumawag ang doktor ni Aaron kay Alfonso para ipaalam yon. Sobrang saya ni Fiona dahil nalagpasan nilang mag-ina ang pagsubok. Sa sobrang saya, napayakap si Fiona kay Alfonso. Salamat. Maraming salamat, Master. Alfonso na lang. Ilang beses ko ba sasabihin na tawagin mo akong Alfonso? Alisin mo na ang master. Putol ni Alfonso sa sasabihin ni Fiona. Salamat, Alfonso. Nagpagawa pala ako ng bank account mo at transfer ko na ang 10 milyon. Natigilan si Fiona at nalungkot. Pahiwatig na ba ito na nagsawa na si Alfonso sa kanya at aalis na siya sa mansyon? Nagsawa ka na ba sa akin? Papalayasin mo na ba ako rito? Hindi Hindi ka na makakatakas sa akin. Dahil hindi ko hahayaan na layasan mo ko. At kahit kailan, hindi ako magsasawa sa'yo. Kaya habang buhay ka na sa akin. Wala sa sariling bigkas ni Fiona. Hinawakan ni Alfonso ang bewang ni Fiona at pinagdikit ang katawan nila. Akin ka na habang buhay. Hindi ko hahayaan na umalis ka sa buhay ko. At si Aaron, dito na rin titira. At aampunin ko para maging legal niya akong ama. Kapag naikasal na tayo. Anong kasal? Tayo? Ikakasal? Namimilog ang mga matang tanong ni Fiona. Oo, kailangan mo ako pakasalan dahil pinaibig mo ako. Mahal mo ako? Bakit parang ayaw mong maniwala? Ay, hindi kasi kapani-paniwala. Anong dapat kong gawin para maniwala ka? Wala. Naniniwala na ako. Sumimangot si Alfonso. Naniwala ka kaagad? Oo. Dahil alam kong hindi ka magsisinungaling at naniniwala ang puso ko sa'yo. Ngumiti si Alfonso at niyakap si Fiona. Sana ikaw din. Mahal mo ako. Kung hindi man, maghihintay ako hanggang sa mahalin mo ako. Hindi ka mahirap mahalin kahit na parang pinaglihi ka sa sama ng loob nung una. Humiwalay sa pagkayakap si Alfonso kay Fiona at pareho silang natawa. Nakausap ko pala ang daddy mo. Nagtatanong tungkol sa'yo. Sinabi ko sa kanya na may balak kang kausapin siya. Kaya sobrang saya niya. Kapag naiuwi ko na rito si Aaron, kakausapin ko na si Dad. Mabuti yan. Alfonso, kung okay lang sa'yo, magpapasana sana ako para bilan ng mga gamit si Aaron. Gagamitin ko ang perang binigay mo. Oo naman. Bumili ka na rin ng para sa'yo. Oo, dahil iilan na lang ang damit ko. Pinupunit mo pa pati panty ko. Humalakak si Alfonso dahil sa sinabi ni Fiona. Sagabal kasi. Dapat hindi ka na nagpapanti at nagdadamit kapag nasa kwarto. Umirap si Fiona at napailing. Laking pasalamat ni Fiona nang makalabas na sa ospital si Aaron at makauwi sila sa bahay ni Alfonso. Ama, alam ko nito ang bahay. Dito na tayo matutulog? Tanong ni Aaron. Oo anak, dito na tayo sa Papa Alfonso mo. Papa Alfonso? Naguguluhan na tanong ni Aaron. Nagkatinginan sina Fiona at Alfonso. Kinuha ni Alfonso si Aaron para buhatin.
Oo. Ayaw mo bang maging papa ko? Hinawakan ni Fiona ang braso ni Alfonso at umiling. Baka si maguluhan ng bata. Ngumiti si Aaron. Gusto ko may papa. Nakahinga ng maluwag si Fiona at akala niya kailangan pa ng mahabang paliwanagan. Kinabukasan, nagpaalam si Fiona na pupunta sa bahay ng ama. Ikaw na munang bahala kay Aaron ha. Oo. Sigurado ka ba na hindi ka magpapahatid? Hindi na. Dadaan pa kasi ako sa dati naming bahay para makausap si Rose. Tumango si Alfonso. Mag-iingat ka. Hinalikan ni Fiona sa noo si Aaron na abala sa paglalaro sa bago nitong laruan na binili nila kahapon ni Alfonso. Aaron, huwag ka maging pasaway sa papa mo. Aalis ako. Opo, Mama. Sagot ni Aaron na patuloy pa rin ang paglalaro. Sumakay lang sa jeep si Fiona para makarating sa dating bahay nila. Mabuti na lang, naroon ang kaibigan. Uy! Buti na isipan mong puntahan ako. Bakit biglang nawala si Aaron sa ospital at sinabi ng nurse na inilipat si Aaron sa ibang ospital? Nakapamewang na saad ni Rose. Nagpasya kasi si Alfonso na ilipat si Aaron sa mas malaking ospital. Sa ngayon, doon na kami titira ni Aaron. Nanunukso ang ngiti at mga mata ni Rose. Oh? Ano? Umibig ba sa iyong bigatin mong kliyente? Ayaw ba napakaswerte mo? Nakangiting tumango si Fiona. Babalik ako rito para imbitahan ka sa kasal namin. Ay, congrats, Fiona. Sana ako rin makahanap ng lalaki na mamahalin ako ng tunay. Nangangarap na saad ni Rose. Kakahanap ka rin? Hindi ako magtatagal dito, may pupuntahan pa kasi ako. Gusto ko lang sabihin na okay si Aaron. Salamat sa'yo. Muling sumakay sa jeep si Fiona para makarating sa bahay ng ama. Naroon ang malditang madrasta niya. Inirapan ni Fiona ang madrasta at ang anak nito. Fiona, mabuti. Pinuntahan mo ako. Maupo ka, anak. Nakangiting saad ni Danilo Lipata. Umupo sa sofa si Fiona. Dad, kamusta? Buti, natatagalan mo kasama tong dalawa. Bakit bumalik ka pa? Mataray na tanong ni Tina. Hindi nagpatalo si Fiona. Itinaas niya ang isang kilay. Malamang, bahay ko rin to. At naritong daddy ko. Masyado namang nagpakasarap ang buhay mo na dapat akong nasa pwesto mo. Anak, huminahon ka. Pagpapakalma ni Dalino kay Fiona. Bakit ako maging mahinahon? Kung kaharap ko ang taong dahilan, kung bakit ako nawala sa bahay na to? Sa buhay mo. Kumunot ang noo ni Danilo. Anong ibig mong sabihin? Namutla ang mukha ni Gina, madrasta ni Fiona. Itong asawang mo dahilan kung bakit ako nawala. Dinala niya ako sa lansangan at muntik mawala ng buhay. Anong ibig sabihin nito, Gina? Pinagkatiwalaan kita. Mas pinaniwalaan kita kaysa sa sarili kong anak. Dahil akala ko noon, ayaw lang ni Fiona na magkaroon ng bagong ina. Sana pala, pinaniwalaan ko noon si Fiona. Galit na sigaw ni Dalilo. Umalis kayo sa pamahay ko. At huwag na magpakita sa akin. Kahit niya nino niyong mag-ina. Dugtong pa ni Danilo. Magsasalita pa sana si Gina, ngunit pinigilan ni Fiona. Bingi ba kayo mag-ina? Umalis na kayo? O gusto nyo, ipakalagkig ko kayo sa guard. Nagmarcha pa alis ang dalawa na ikinatuwa ni Fiona. Niyakap ni Fiona ang ama at parang bula na nawala sa pusong hinanakit. Umuwi si Fiona sa bahay ni Alfonso na masaya at maginhawang pakiramdam dahil nagkaayos na sila ng ama. Naabutan ni Fiona sina Alfonso at Aaron na naglalaro. Pinagmasdan muna niya ang dalawa bago magparamdam. Napangiti siya na makita na tumawa si Aaron. Masasabi niyang mabuti talagang tao si Alfonso dahil agad na naging palagay ang loob ni Aaron. Ang saya niyo ah. Mama! Fiona, kanina ka pa ba? Magkasabay na saad ni na Alfonso at Aaron. Hindi, kararating ko lang. Tumayo si Alfonso at lumapit kay Fiona. May nakausap na ako na magiging coordinator sa kasal natin. Bukas pupunta tayo sa paggawaan ng gown para makapamili ka na ng gusto mong design.
Ang bilis mo naman. Hindi ka naman nagmamadali niyan Para sa akin ka na talaga. Ikaw ang pumili ng petsa sa kasal natin para sa susunod na buwan. Ano? Sa susunod na buwan na ang kasal natin? Agad-agad? Natawa si Alfonso sa reaksyon ni Fiona. Oo. Bakit? Ayaw mo? Ay, hindi naman sa ganun. Nakakagulat lang. Ako na magsasabi sa daddy mo. Kakausapin ko rin kasi siya para formal na magpaalam. Ngumiti si Fiona dahil mukhang nagmamadali si Alfonso na para bang maagawan. Kaya ba sa unang buwan? Oo naman. Walang imposible sa pera. Natawa si Fiona. Tama ka. Mapera ka pala. Mabilis na naasikaso ang paghahanda para sa kasal ni na Fiona at Alfonso. At mabilis ding natahi ang napakagandang gown ni Fiona na 10 katao pang nagtulong-tulong. Na magawa ang invitation card, agad nila itong ibinigay sa mga imbitado. Sobrang saya ni Rose nang bigyan ni Fiona ng invitation. Masaya si Rose para sa kaibigang si Fiona dahil nahanap na nito ang lalaking makakasama sa pagtanda at mamahalin ng tunay. Ilang araw na lang, kasal na ni na Alfonso at Fiona. Inaasikaso na rin nila ang pag-ampon ni Alfonso kay Aaron para kapag naikasal na sila, madali na lang ang pagproseso para maging legal na ama si Alfonso. Nagising si Fiona na parang hinahalukay ang sikmura. Inalis niya ang kamay ni Alfonso na nakapatong sa tiyan at nagmamadaling nagtungo sa banyo para sumuka. Naalimpungatan si Alfonso at hinanap si Fiona sa kama, ngunit wala. Tumingin siya sa isa pang kama kung saan natutulog si Aaron, ngunit wala roon si Fiona. Narinig ni Alfonso na parang may tao sa banyo, kaya tumayo siya at naglakad papunta roon. Nakita ni Alfonso na nayuko ang ulo ni Fiona sa inodoro, tila nasusuka. Ayos ka lang? Hindi nakasagot si Fiona dahil muli siyang nasuka. Lumapit si Alfonso para himas-himasin ang likod ni Fiona. Medyo masama ang tiyan ko. Baka dahil sa nakain ko. Magpatingin ka kaya sa doktor? Oo, mo. Ayos na ako. Tumayo si Fiona at naghilamos sa lababo. Lumipas pa ang ilang araw at araw na ng kasal ni na Fiona at Alfonso. Mga kilala at mayayamang taong mga bisita sa kanilang kasal. Isang napakagandang gown ang suot ni Fiona, puno ng diamante. Kumikinang kapag natatamaan ng sinag. Parang isang buhay na manika si Fiona habang naglalakad sa red carpet palapit sa altar kung nasaan si Alfonso. Lahat ng naroon ay paghanga ang makikita sa mga mata dahil sa taglay na kagandahan ni Fiona. At nang matapos ang seremonya ng kasal, bigla namang nahimatay si Fiona. Para namang nabaliw si Alfonso dahil sa nangyari kay Fiona. Agad nilang dinala si Fiona sa ospital. Dapat kasi nagpapacheck up na siya. Ilang araw siyang panay suka tuwing umaga. Tamang hinala ko. May hindi magandang nangyayari sa kanya. Natutulirong saad ni Alfonso habang hindi mapakali. Uminahon ka. Sa tingin ko, baka buntis si Fiona. Sabi mo tuwing umaga nasusuka siya? Yun lang ba ang napapansin mo? Pagpapakalma ni Danilo kay Alfonso. Nahinto sa palakad-lakad si Alfonso, tumingin kay Danilo. Laging mainit ang ulo niya sa akin. Tapos naging mapili sa pagkain. Ngumiti si Danilo at tinapik-tapik ang balikat ni Alfonso. Magkakapo na yata ako. Lumabas sa emergency room ang doktor. Nahimatay ang pasyente dahil medyo masikip ang gown niya at mainit. Buntis kasi siya kaya medyo masala ng pakiramdam niya. Saad ng doktor. Nagliwanag ang buong mukha ni Alfonso at napatalon sa saya. Natawa naman si Danilo dahil sa inasta ni Alfonso. Masaya si Danilo dahil magkakaroon na siya ng apo. Nagising si Fiona na may humahaplos sa ulo. Nang imulat niya ang mga mata, bumungad ang mukha ni Alfonso. Ngumiti ito nang makita na gising na siya. Anong nararamdaman mo? May gusto ka bang kainin? Napakunot noo si Fiona dahil parang may kakaiba kay Alfonso. Aliwanag ng mukha nito habang malapad ang ngiti. May nangyari ba? Bakit narito ako sa ospital?
nawalan ka ng malay nang matapos si anunsyo ng pare na kasal na tayo. Bakit parang masaya ka pa? Nawalan na nga ako ng malay. Mataray na saad ni Fiona. Magkakaroon na kasi ng kapatid si Aaron. Magiging kuya na siya. Mabilis ang pangyayari. Biglang sinampal ni Fiona si Alfonso at umiyak. May nabuntis ka? Kakasal pa lang natin. Niloko mo na ako. Ouch! Daing ni Alfonso habang hawak ang pisngi na nasampal. Oo, may nabuntis ako at ikaw yun. Ang sakit mo namang manampal. Ilang kilo ba ang kamay mo at sobrang bigat? Naitakip ni Fiona ang kamay sa bibig at umurong ang mga luha. Ako ang buntis? Oo, dahil hindi naman nabubuntis ang lalaki. Bakit ba naisip mo na maiba ako? Alam mo naman patay na patay ako sa'yo. Humagikik si Fiona dahil sa kilig. Talaga? Patay na patay? Kaya pala pati talampakan ko dinidilaan mo? Napailing na lang si Alfonso. Kaya siguro kakaiba ang kinikilos ni Fiona dahil sa pagbubuntis at madaling magalit at mapikon. Niyakap ni Alfonso si Fiona at binulungan. Mahal na mahal kita, Fiona. Walang sino man ang papalit sa'yo. Dahil ikaw lang nilalaman itong puso ko. Kahit ilang babae pang nasa harapan ko, hindi ko sila papansinin. Tanging sa'yo lang ututoy ko. Malakas na tumawa si Fiona at niyakap din si Alfonso. Mahal na mahal din kita, Alfonso. Kahit na minsan nagsusungit ka pa rin at sa'yo lang ang pempem ko. Natawa sila pareho dahil sa sinabi nila. Hinalikan ni Alfonso sa noo si Fiona at bumaba sa labi.